So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, full review ulit tayo ng isang entry-level smartphone today, which is the Oppo A3X. Maganda kaya ito i-purchase ngayon 2024. Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, for today's video, another phone review na naman tayo. At ang topic natin for today is the Oppo A3X. So ito ay gumawa rin ng ingay. So ito ay isang very affordable smartphone ngayon ni Oppo na pwede natin ma-purchase ngayon 2024. And recently lang to lumabas dito sa Philippines. Meron tayong 4GB 64 na nagkakalaga ng 5499. At meron tayong isang variant na 4GB 128 na merong presyo na 6,999 pesos or almost 7,000 pesos. So yan, magre-real talk na tayo. Tignan niyo yung pinakamahal na variant. 4GB 128 sa halagang 7K. I think it's a big no-no yung 4GB of RAM sa 7,000 peso price segment. Sa ganito, ang pinaka-the best is 6GB or 8GB of RAM na. 4GB, 5,000 pesos below na smartphone is okay yan, or 6,000 pesos below. Pero for a smartphone na ganitong 7,000, ang dami na pong brands today na naglalabasan na ang RAM is 6 or 8GB. 4GB, hindi na yung perfect fit sa ganyang price segment. So, sana si Oppo, next time, lagyan nila to na matataas sa RAM. Sana hindi na sila maging madamot sa RAM. Kasi RAM ang pinaka-importante rin, of course, when using a smartphone. Lalo na yung OS kasi is pa-advance ng pa-advance. Yung 4GB, syempre, hindi na siya bagay sa mga matataas na Android software na meron pa mga ibang additional features na pwede natin magamit. Kasi syempre ang RAM ang pinaka-importante rin sa ating smartphone. Yan din kasi tayo nagdedepende when it comes sa performance ng smartphone natin. So, yun lang naman. The 4GB 64, 50-50 rin ako sa 64 when it comes sa 5499. 64GB, perfect na lang I think yan for a 4,000 to 3,000 pesos smartphone. 5,000, pinaka-minimum is 128. So, yun lang naman ang side comment ko when it comes sa RAM at ROM ng Oppo A3X. For me, hindi siya sulit sa kanyang presyo. Pero ito maganda. Yan ang SRP. Yan ang mapapurchase nyo sa mall. Pero pag bibili nyo ito sa Shopee, ibang usapan dahil mas mura po ito sa Shopee. So, tignan natin kung magkano ang presyo niya sa Shopee. Sa Shopee kasi, yung Oppo A3X ay nagkakahalaga ng 5,299 yung 64GB, which is konti lang naman yung difference mga ka-J-Vlog. Pero kasi nung binili ko yung Oppo A3X ko, nakuha ko siya yung 64GB sa halagang 4,700. So mura siya. So yung 64GB medyo nag-blend na siya or naging perfect na siya sa kanyang price segment. So for example ito, tingnan natin ito. Tingnan nyo to, 4,770 sa nakaraang sale ni Oppo. For 1111. So sa 1111, you can purchase the Oppo A3X for a final price of 4,770. So sa kanyang presyo na 4,700, 64GB, medyo nagbe-blend na or medyo umu-okay na. And yon, asahan nyo yung 7,000 peso Oppo ay makuha natin ng 5 plus yan sa Shopee, yung 128. So medyo umu-okay rin naman when it comes sa price pagdating sa online. Pero pag kukunin nyo to ng SRP, hindi siya perfect mga J-Vlog or hindi siya sulit pag kukunin nyo ng SRP. Pero pag makukuha nyo to ng below SRP, for example sa online, okay rin naman mga J-Vlog dahil meron din mga ibang specs ang Oppo A3X na maganda na mamaya of course tatalakayin natin yan. At kung interesado rin pala kayo mag-purchase ng Oppo A3X, ayan mga J-Vlog, ilalagay ko po yung link niyan sa description box. I-check nyo na po. So yun mga J-Vlog, next is gusto ko i-share sa inyo yung mga gandang features na pwedeng ma-offer ng Oppo A3X na based on my observation or based sa paggamit ko ng few weeks na itong smartphone na to. Number one, sa kanyang screen. Yung screen is okay, malaki, 6.67 inches, with a punch hole display at naka 90Hz. 90Hz, I think yan na talaga pinaka-minimum so far sa mga entry or budget smartphones today. And ang maganda sa Oppo A3X, to be honest, mataas yung brightness nito. Meron kasi siyang 1,000 nits of brightness. Okay yung brightness nito compare sa mga ibang brands na magaganda rin naman ang screen pero sobrang dilim. Dito sa Oppo A3X, dyan sila bumawi sa ganda ng brightness ng kanilang smartphone. Next mga ka-J-Vlog sa camera. So sa camera, even though 8 megapixel siya,
Pero based on my observation, maganda rin naman yung camera na mapoprovide ng Oppo A3X. Malinaw din naman siya kahit papaano mga J-Vlog video. Asahan nyo na sa video when it comes sa mga entry or budget. Hindi talaga kagandahan ng mga quality. Even though na, kahit na naka Full HD plus 1080p, pero asahan nyo na when it comes sa mga budget, ay ganyan talaga ang mga quality ng video. Asahan nyo na yan. Manage your expectation when purchasing a smartphone, lalo na sa mga entry or budget na hindi ganun kaganda ang mga video quality nila. Next yung speaker. Sa speaker kasi, ito yung medyo nagte-trend ngayon na speakers sa mga brands today, na even though mono speaker sila, nagpo-provide sila ng beyond 100% volume. So for example, the Oppo A3X is beyond 100, parang nasa 300% volume. Yan yung nagiging feature ngayon ng mga brands, even sa mga popular brands today na tinataasan nila yung volume para makatipid siguro sa isang speaker. Pero for me, I think the best option for a speaker is dual tier speakers. Wag na nilang taasan ng ganong loudness. As long as dual tier speakers, makaka-boost naman din yan ng loudness. And of course, mas maganda yung bass quality. Kasi maglalagyan mo isang smartphone ng isang mono speaker, tapos napakataas ng tapos beyond 100 or 300% volume, okay rin. Malaking tulong siya. Pero kasi, yung iba nagtutunog lata. Pero dito sa Oppo A3X, hindi naman. Pero yun nga, iba pa rin talaga yung tunog ng malakas na merong bass, na maganda yung bass or dual tier speaker. So for me, okay rin naman. Okay yung feature, pero the best option sana ginawa nilang dual tier speakers na lang. Next is yung charging rate. Ito siguro yung magiging mapagmamalaki ni Oppo dito sa Oppo A3X na wala sa mga competitors niya. Ganitong presyo, 45 watt fast charging rate, 'di ba? Usually yung mga ganitong price is nasa 18 watts, 10 watts. Pero dito sa Oppo is good news, 45 watts. Napakabilis niya, napakatulin. So 5,105 mAh ng battery niya. So additional 100 mAh sa mga ibang brands na very common na 5K. So huge advantage. So, yan yung pinaka-the best sa Oppo A3X, yung battery niya at yung fast charging rate. At ang pinaka-last mga ka-J-Vlog sa design. Yung design niya for me is very stunning, lalo na tong tinatawag ko tong wine red. Napaganda na itong wine red mga ka-J-Vlog. Kaya for me, pag gagamitin nyo to outdoor, makakuha talaga to ng attention ng mga consumers na, uy, ganda naman ng smartphone na to, ang ganda ng design, ang ganda ng color variation. And pag-usapan din natin yung chipset, the Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset. Marami akong nababasa online na parang ano lang siya, recycle. Nababasa ko sa online na parang more on common siya sa ibang Qualcomm Snapdragon 600 series, yung Qualcomm Snapdragon 685 or 680 na chipset, parang ganun lang or sinabing rename. Pero na-try ko naman ng Oppo A3X. Sa gaming, for me, hindi ko siya marerecommend for a hardcore gamer or solid gamers. ML okay dito and even COD. Genshin, medyo 50-50 tayo sa Genshin. Low lang siya pero nag-frame drop. Kaya ire-recommend ko yung chipset niya for a casual user lang. Pag ML lang naman nalalaro niyo or COD, pwede rin naman tong gamitan mga J-Vlog. Pero when it comes sa pagbabrowse ng internet or Facebook, opening of apps, okay rin naman. Hindi naman siya mabagal mag-open. Hindi naman siya mabagal mag-open. Hindi naman siya mabagal mag-open. Siguro talaga ang isang makaka-affect ng performance nito. Okay naman yung chipset niya eh. When it comes sa specs, hindi naman mabagal yung chipset niya. Siyempre may malaking factor pa rin yung RAM. For example, ang dami yung nakabukas na apps. Tapos 64 gig lang kinuha niya, tapos full storage na kayo. Magkakaroon po ng effect yan doon sa performance ng smartphone. Magkakaroon kayo ng experience ng lag or stuttering ng opening of apps, delay of opening of apps. Kaya importante pa rin talaga ang RAM sa isang smartphone and even storage. So 64 gigabytes kung yan ang kukunin niyo, mabilis po yan mapuno. Kaya I think the best option to get is 128 gigabytes.
So yun, again, sana nakatulong po itong mga sinabi ko sa inyo mga advantages ng Oppo A3X. Kung interested kayo bumili na itong smartphone na to, lalo na mag-11-11 mga J-Vlog, makukuha nyo to ng mas mababa sa kanyang SRP. So yun mga J-Vlog ang ating full review sa Oppo A3X. Ang pinakamain na tanong kung sulit ba itong smartphone na to. Ito magiging honest lang ako dito sa ating review. Ano tayo, magiging unbiased tayo dito. Sa kanyang presyo na SRP, for me, hindi siya sulit. Biruin mo for a smartphone na 7,000, 5,000, or 6,000 pesos, 4 gigabytes of RAM ang nilagay mo, syempre hindi yan sulit. Even 5,000 na 64 gig, hindi siya sulit. Yun lang naman ang pinaka napansin kong kulang kay Oppo. Yung RAM at ROM. Medyo madamot sila sa RAM at ROM. Pero ito naman ang maganda. Pag bibili nyo ang Oppo A3X sa kanilang website or sa official store nila sa Shopee or sa Lazada, medyo nagiging okay rin naman medyo nagiging okay naman yung presyo niya sa specs or bumabagay na rin. Take for example, the 4GB64. The 4GB64 makukuha nyo ng 4.7 lang sa Shopee. Sulit yun. Mura yun mga J-Vlog. Even the 4GB 128, nasa 5 plus lang, sulit yun. Kaya kung bibili nyo to ng SRP, yun nga hindi siya sulit. Pero pag bibili nyo to sa official store na sa Shopee or sa Lazada, even TikTok, sulit na rin siya mga J-Vlog. Bumabagay na yung specs niya sa kanyang price. When it comes to overall performance ng Oppo A3X, yes, okay rin naman siya. Lalo na kasi itong Qualcomm Snapdragon 6S Gen 1 chipset is a new chipset ngayon, new name na chipset ngayon. Napapaglaro na ako ng few games sa Oppo A3X and so far, okay rin naman siya for ML, COD. Nakalaro rin kayo. And to be honest, yung mga ibang consumers, meron kasi silang mga specific brand na pinagkakatiwalaan. And alam naman natin na si Oppo ay well-known na yan na brand dito sa Philippines. Isa na silang kilalang brand when it comes sa ganda ng camera, ganda rin ng display, and of course, yung kanilang VOOC flash charge, diba, yung mga fast charging ng Oppo. Yung camera nito the best. Even though 8 megapixel, mabilis siya, maganda yung photo quality niya. Talagang iyon yung ilalaban ni Oppo dito. Pero yung design and even the design. Kaya for me yung overall specs naman ni Oppo maganda. Pero nagdedepende na lang talaga yan kung magkano nyo mabibili etong smartphone na to. Yun lang ulitin ko, yun lang naman po sila nabitin sa 4 gig. Yun lang naman sila nabitin sa RAM at ROM lang mga J-Vlog. Overall specs ay okay rin naman sa Oppo A3X. Even the display, maganda display na ito kasi mataas yung nits of brightness niya. Kaya kung interested kayo sa Oppo A3X again, i-click nyo na lang po yung link sa description box. Doon ko rin po binili yung smartphone na to. Kaya para hindi kayo mangamba, i-click nyo na lang yan. I-click nyo na lang yan. Malapit ng 11-11, baka makuha nyo pa to na mas mura sa kanyang suggested retail price.